Si Kakashi, ang mentor ng Team 7, ay may isang delikadong sikreto na maaaring maglagay sa panganib kay Naruto at sa kanyang kaibigan na si Sasuke kapag sila'y umalis na sa Konoha. Ang mga pinagmulan ng angkan ni Naruto at Sasuke ay masusing tinalakay sa sikat na manga series. Pero may isang tao, si Hatake Kakashi, na may mahalagang interaksyon sa malalapit na mga kamag-anak ng parehong si Naruto at si Sasuke. Pinili niyang itago ang mga relasyong ito, pero itinago rin niya ang iba pang mga sikreto na maaaring maglagay sa kanilang buhay sa panganib. Malaki ang utang na loob ni Naruto at Sasuke sa kanilang mentor, pero noong unang mahalagang misyon ng Team 7 sa Land of Waves, may tinatago ang kanilang mentor sa kanila. Sa ika-10 kabanata ng Naruto manga, biglang inatake ng Chunin level ninja ang baguhang team na nagbigay sa mga bagong genin ng kanilang unang deadly challenge bilang shinobi. Matapos ang isang tila pagkatalo, muling lumitaw si Kakashi at madaling napigilan ang hindi nagtagumpay na mga assassin. Nang tanungin kung bakit hindi agad ni-neutralize ni Kakashi ang mga banta, sumagot siya, "Pwede ko silang patayin anumang oras pero gusto kong malaman kung sino ang tunay nilang target." Pagkamat ang bridge builder ang intended na target, nagpapahiwatig ang sagot ni Kakashi na maaaring naging potential targets ang dalawang batang survivor ng notorious ninja clans ng Team 7. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa Land of Fire, ang mga ninja ng bawat shinobi village ay binibigyan ng mga misyon na madalas na may kinalaman sa mga assassinations at iba pang mga mercenary tasks. Pero malaki ang impluwensya ng mga bounty hunter at rogue ninja sa kwento ng Naruto. Madalas na sasangkot sa digmaan ang formidable clans kung saan nagmula sila Naruto at Sasuke dahil sa kanilang mga unique abilities. Kinamit ang mga kakayahang ito para wasakin ang karamihan ng kalaban na malamang ay lumikha ng iba pang kalaban sa proseso nito. Magiging makatwiran para sa isang tao na maglagay ng bounty sa anumang surviving members ng alinman sa Uchiha o Uzumaki clan dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Isang katotohanan na alam naman ni Kakashi. Matapos ang unang pag-atake, hinarap ni Kakashi si Tazuna, ang bridge builder. Sa halip na ipagpalagay na siya ang target, iminungkahi ni Kakashi na isang kapwa ninja ang maaaring target. Yung suggestion sa chapter 10 ng mga miyembro ng Team 7 na Uchiha at Uzumaki ay potential na mga target ay hindi lamang mahalagang impormasyon ay tinago ng kanilang sensei mula sa kanila. Habang nalaman natin ang higit pa tungkol sa buhay ni Kakashi at sa kanyang koneksyon kay Minato at Itachi, nagiging mas nakakapagtaka kung bakit itinago niya ang ganitong mga relasyon mula sa kanyang mga estudyante. Kung ibinahagi niyang impormasyong ito, maaring mapabilis ang character development ni Naruto at Sasuke sa serye. Ang pakikipag-ugnay ni Kakashi kay Minato at Itachi ay maaaring naka-impluwensya sa desisyon ng Konoha na i-appoint si Kakashi bilang teacher at caretaker ni Naruto at Sasuke. Napatunayan, nakapakipakinabang ang desisyong ito sa maraming okasyon sa buong narrative. Gayunpaman, kapag naging aware ang mga mambabasa tungkol sa tragic history ng pamilya ni Sasuke at Naruto at sa mga koneksyon ni Kakashi sa kanila, nakakagulat na malaman kung gaano kalawak ang impormasyon at itinago ni Kakashi mula sa kanyang mga estudyante. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang i-hit ang like button at mag-subscribe. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.